Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino. Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo diretsong opinion, hango sa ating passion at hindi sa komisyon. At ngayon, sa Boxer Shorts, pag-usapan po natin ang labang kay tagal nating inaantabayanan, ang pagbabalik ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Naka-schedule na po, ilang tulog na lamang, this coming July 20 sa Las Vegas, Nevada. Magkakadaupang kamuna si Manny Pacquiao at ang boksingero mula San Antonio, Texas, si Mario Barrios para sa WBC o World Boxing Council Welterweight Championship of the World. At gaya ng inyong nakasanayan, narito ang ating pre-fight analysis sa bakbakang Pacman versus Barrios. Ano ang mga kritikal na bagay, ang mga factors na kailangan i-breakdown natin, ang mga factors na maaaring mag-decide ng labang ito? Lahat ng yan, pag-uusapan natin, hihimayin natin, dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts, Atty. Ed Tolentino, kasama po ninyo sa inyong corner. Narito ang ating pre-fight analysis sa bakbakang Barrios versus Pacquiao. Mangyayari po yan this coming July 20, Manila time, sa Las Vegas, Nevada. Reminder lamang sa tuwing tayo nag-pre-fight analysis, ang hangarin po ng analysis na ito ay hindi para piliin kung sino mananalo. Sapagkat kung sasabihin ko na lamang sa inyo na mananalo si Pacquiao, mananalo si Barrios, huwag na tayong mag-analyze. Ang hangarin po ng pre-fight analysis na ito ay mailatag ang kalakasan at kahinaan ng dalawang boksingero. Ano ang mga critical na factors na maaaring mag-decide ng labang ito? So kung sasabihin ko yung kahinaan ng isang boksingero at sa tingin nyo yung kalakasan yun, doon kayo pumunta sa kabilang boksingero. Yan po ang hangarin ng pre-fight analysis para kayo matulungan na mag-decide kung sino sa inyong tingin ang magwawagi sa labang ito. And with that said mga kaibigan, simulan po natin ang ating pre-fight analysis. Ano ang mga bagay-bagay na maaaring mag-decide ng labang ito? Number 1, age and inactivity. Yan po ang malaking problema sa labang ito. Pinaka-critical na factor. At ang problemang yan ay na kay Manny Pacquiao. Sapagkat siya ay 46 years old at hindi lumalaban mula noong 2021 nung siya matalo kay Yordenis Ugas. Itong si Mario Barrios mga kaibigan ay 30 years old lamang. Pangalawa, yung time na inactive si Manny Pacquiao from 2021 to 2025, si Mario Barrios naka-anim na laban during that 4-year period na hindi lumalaban si Manny Pacquiao. At mabibigat po ang kanyang mga kalaban. Nandiyan si Gervonta Tank Davis, Keith Thurman at Yordenis Ugas. Ito ang pinaka-prominenteng kanyang nakalaban. Ngayon, madaling sabihin, talo naman siya kay Thurman. Talo naman siya dito kay Gervonta Tank Davis. But he went 12 hard rounds with Thurman. He went 11 hard rounds with Gervonta Tank Davis. And he defeated Yordenis Ugas in 12 rounds. Mabigat po ang kalidad ng mga laban na yan. At yung activity, talagang pinawisan. Talagang nakakuha ng magandang workout itong si Barrios. Samantalang si Pacquiao, during those 4 years mga kaibigan, ay naka-exhibition lamang. Alam niyo naman yung mga exhibition, katuwaan lang yan, at yan naman po ay hindi pumapasok sa record ng mga boksingero. So, pagdating po sa edad, pagdating sa activity, ay di hamak ito ang kalamangan ni Mario Barrios. 30 years old si Barrios, 46 years old si Manny Pacquiao. Now, pangalawang aspeto ng ating pre-fight analysis mga kaibigan, ang estilo ng dalawang boksingero. Si Manny Pacquiao, alam natin ang style nito mga kaibigan. Pasok, labas, dart in, dart out, leg movement, nagkikreate siya ng pivots, ng angulo. He creates angles using his leg movement. And then he throws punches in bunches mga kaibigan. High octane punching itong ating pambansang kamao. Maaaring ito isang problema kay Manny Pacquiao. Sapagkat yung estilong ito mga kaibigan, ang style na ito po yung style na pambata. Kapag ikay 46 years old, mahirap gawin ito.
kapag ikay may edad na at 4 taong hindi lumalaban. Now, people are saying, he looks good sa sparring session, he looks good in those workouts. Di bagat ganyan din ang sitwasyon ni Mike Tyson? Ang ganda ng pre-fight workout, impressive, nakakatakot, pero yung aktual na laban, walang naibuga kontra kay Jake Paul. So, iyan po ang sitwasyon dito ni Manny Pacquiao. If you look at the style of Manny Pacquiao, mga kaibigan, based on statistics, mula nung siya mag 40 years old, bumaba ang kanyang opensiba. He averaged less punches per round. Nabawasan ang kanyang opensiba. Around 10 punches less per round ang kanyang binabato compared to the 14 fights before he turned 40. So, nakita po natin, bumaba ang offensive output at yun naturalmente sapagkat nagkakaedad na siya at mabibigat ang kanyang mga kalaban. So, ito po ang hamon kay Manny Pacquiao. Ang may atras ang oras, turn back the clock, at maibalik yung kanyang estilo sapagkat napaka-effective po niya, napaka-unpredictable ng estilo ni Manny Pacquiao. Pasok, labas, magkikreate ng angles, leg movement, babanata ka na sunod-sunod na suntok, kahit na sa mga pinaka-kakaibang anggulo. Yun nga lamang mga kaibigan, sabi nga po natin, ang style na ito ipambata. This is a style that relied on fresh legs. And Manny Pacquiao no longer has that fresh legs. So this will be a big challenge for Manny Pacquiao na may execute ang kanyang trademark na opensiba. Now, we look at Mario Barrios, mga kaibigan. Latino itong si Mario Barrios. At alam nyo, mga Latino, mga kaibigan, ay hindi po yan nahihiyang makipagsabayan. In fact, in a way, ito ang kahinaan ni Mario Barrios Talagang nandun lang siya sa harap mo, walang masyadong galaw, tatamaan mo siya itong si Mario Barrios. Bagay na maaari maging pabor kay Manny Pacquiao sapagkat hindi na maghahabol itong si Manny Pacquiao. Hindi niya kailangang mag-expend ng so much energy sapagkat si Barrios ay nasa harap lamang niya. But si Mario Barrios, mga kaibigan, is a pressure fighter. Talagang malaki po siya. 6-footer po ito. Pinakamalaking makakalaban ni Manny Pacquiao. At he comes in at you with a very, very good jab. Tingnan po ninyo yung jab ng Mario Barrios. Bahaba po ang reach nitong si Mario Barrios. That jab will be very, very critical. Sapagkat yung jab na yan, a mere jab, knock down itong si Yordenis Ugas. That jab is long, powerful. Kapag na-timingan si Manny Pacquiao ng pagpasok niya at nahulihan siya ng left jab na yun, ay delikado po yan para sa ating pambansang kamao. He throws a lot of punches. Magaling na finisher itong si Barrios. But like I said, maraming butas sa kanyang depensa. Sapagkat siya ay nandun lamang sa harap ni Manny Pacquiao, hindi masyado gumagalaw. Iyan po ay tatamaan ni Manny Pacquiao. Be on the lookout sa right hook ni Manny Pacquiao. Alam natin yung lakas ng kaliwa ni Manny Pacquiao. Given na yan But that right hook by Manny Pacquiao will be a factor because Barrios, maganda ang bitaw ng jab, pero mabagal ang balik sa depensa. Pwedeng masingitan ng right hook ni Manny Pacquiao yung left jab ni Mario Barrios. So very, very interesting styles, mga kaibigan. Ang kagandahan nito, walang takbuhan ito. Walang takbuhan. Hindi po itong matakbo yung Mario Barrios. Handang humarap sa isang sapakan itong Latino warrior na ito. Hindi siya nagdalawang isip kay Gervonta Tank Davis, despite the reputation of Davis as a big puncher, and he went toe-to-toe with Kit Thurman. Si Kit Thurman, mga kaibigan, kay tagal na inactive before the fight, and yet tinalo niya si Mario Barrios. So, very interesting styles. The thing is, ang style na ito, sabi ko nga, pwedeng maging suited kay Manny Pacquiao. This could be a style that Manny Pacquiao wants because hindi siya masyadong gastado sa enerhiya. Nandun lang nasa harap mo Hindi siya lumalayo nakatutok lang sa harap mo. Iyan ang gusto ni Manny Pacquiao. But the thing is, he has to find a way to survive that long jab of Barrios. Sapagkat yung jab na yan will be a critical factor sa labang ito. Tutukuran siya ni Mario Barrios. Now, let's go to the hunger factor, mga kaibigan. Sino mas gutom? Sino mas gusto ang laban na ito? Ano pa baga ang pwede mong ibigay kay Manny Pacquiao? Ganung nasa kanya na ang lahat.
In fact, nagtatanong nga marami, bakit pa kailangan bumalik ni Manny Pacquiao? Ganung siya, 46 years old na, Hall of Famer na siya, at sandamukal na ang kanyang kinitang salapi. Ang bagay na yan, tanging si Manny Pacquiao lamang nakakaalam kung bakit siya bumabalik pa rin sa boxing sa edad na yan. The hunger factor, in my opinion, ay na kay Mario Barrios. Because all his life, he has been underrated. All his life, his boxing career has been unappreciated. Ito po si Mario Barrios, mga kaibigan, he turned to boxing sa napakaagang edad. Around 6 or 7 years old, nagbo-boxing na yan. Kaya po siya pinag-boxing ng kanyang nanay, na si Isabela Barrios, dahil abusado yung kanyang tatay. Okay? Yung kanyang tatay was an alcoholic who accidentally killed yung nakatatandang kapatid ni Mario Barrios. Ganyan po ka-traumatic itong si Mario Barrios growing up. So, nagboxing siya. Nagboxing siya to protect himself from any abuse. And okay naman yung kanyang karera. Kahit paano, he became a 2-division world champion. He became interim WBC welterweight champion and eventually was promoted to full-fledged welterweight champion matapos i-abandon ni Terence Crawford ang dibisyon. Ito ang hunger factor, mga kaibigan. Sapagkat si Mario Barrios never really won yung WBC welterweight title against Crawford. Kumbaga, hinirang lamang siyang interim, pinromote lamang siya to full-time champion via an order from the WBC. So, naghahanap siya ng kumpirmasyon sa kanyang title reign. So, ito ang motivation ni Barrios. All my life, I have been unappreciated. All my life, ang dami kong pinagdaanan na problema. Ito ang pagkakataon to put himself not only in a higher tax bracket, sapagkat malaki ang kanyang kikitain kapag tinalo niya si Manny Pacquiao, pero ito ay kumpirmasyon din. Gusto niya ipakita na kaya kong mag-excel in a big fight. So, this is a challenge from Mario Barrios. He is the hungrier fighter dito, mga kaibigan. Naghahanap siya ng kumpirmasyon as welterweight champion sapagkat he never really won the title by beating an incumbent champion, Terence Crawford. So, he is looking at Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, ang motivation, well, to become the second oldest boxer to become a world champion at age 46. At age 46 also, he will become the oldest welterweight champion. He will be breaking his own record na kanyang itinala nung kanyang talunin si Keith Thurman. So, okay, for the record, pero yung kay Barrios, mas malalim ang hugot ng kanyang gutom. So, as far as the hunger factor is concerned, na kay Barrios yan. Because basically, mga kaibigan, Manny Pacquiao already has everything. Hindi na nga kailangan talagang bumalik. Now, in terms of big fight experience, ay kita-kita yan. Manny Pacquiao yan. Pagdating sa mga malalaking arena, malalaking laban, mega fights, Manny Pacquiao yan. In fact, si Barrios, hindi pa talaga nalalagay sa ganitong klaseng sitwasyon in a mega fight. Okay, Thurman was a star, Gervonta Tank Davis was a star, pero hindi kasing kinang yung kanilang star tulad ng Manny Pacquiao. This is a legend. This guy is an icon. So, wala pang ikangay big fight experience itong si Mario Barrios. So, pagdating sa big fight experience, pabor yan kay Manny Pacquiao. Ang hamon nga dito kay Mario Barrios, sabi ng mga eksperto, ay wag mong respetuhin itong si Manny Pacquiao. Kasi pag nagkaharap kayo sa boxing ring, abay baka mapatunga nga yan si Mario Barrios at hindi baka paniwala na, uy, kaharap ko na si Pacman Pacquiao, kaharap ko na ang boxing icon. Pag ganyan ang kanya naging mentality, mga kaibigan, ay naku po, ay matutunga nga siya at tatamaan siya ng Manny Pacquiao. So, do not respect Manny Pacquiao, sabi ng mga boxing eksperto. Do not look at him as the legend. Look at him as another boxer that you have to beat. Ganon. In fact, sinabi na rin ni Mario Barrios na kami naglaban ni Manny Pacquiao, ang aking numero 1 strategy ay iparamdam sa kanya na siya'y matanda na. Iparamdam sa kanya na siya'y 46 years old na. Iyon ang battle plan ni Barrios. Kung paano niya execute, a lot of pressure, pahihirapan niya, he has to be physical, bubruskuhin niya si Manny Pacquiao sapagkat mas maliit na boksingero itong si Manny Pacquiao. So, iyan po. Pero sabi ko nga,
Pagdating sa big fight experience, lamang. Sa kalidad ng oposisyon, lamang yung Manny Pacquiao. But will it matter if you are 46 and inactive for 4 years? Will it matter yung quality of opposition? Mostly, De La Hoya, yung mga yan. Will it matter? Ang tagal na nun eh. We have to live by the present. Ano talaga ang present situation ngayon? The situation is Pacquiao is 46 and inactive for 4 years. Pero itong gusto ni Pacquiao yung ganitong big fight na mga ganito, he relishes the spotlight. Itong si Manny Pacquiao, iyan ang kanyang gusto. At dyan siya nag-i-excel. Itong si Barrios, suspect pa. Sapagkat ang biggest fights niya, kay Thurman at kay Davis, ay pareho siyang natalo, mga kaibigan. Natalo. So, when we come back, tingnan po natin mga kaibigan, paano maaaring tumakbo ang labang ito. Ano ang kailangan gawin ni Barrios? Ano ang kailangan gawin ni Manny Pacquiao para manaig sa labang ito? At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Heto't i-wrap up na natin ang ating pre-fight analysis. Tingnan natin kung paano tatakbo ang bakbakang Manny Pacquiao versus Mario Barrios. Aminado tayo, paborito po sa labang ito si Mario Barrios. Mahirap itanggi yung pagiging 30 years old niya at pagiging 6-footer. Si Manny Pacquiao, 46 years old at inactive for 4 years. Ito ang malaking dahilan kung bakit paborito si Mario Barrios. Pero naniniwala tayo na buhay na underdog si Manny Pacquiao. Kinakailangan, sa aking opinyon, na makapagsimula ng maaga. Mainit ang maging simula ni Manny Pacquiao sa labang ito. Yung first half ng laban, first 5 or 6 rounds mga kaibigan, ay critical para kay Manny Pacquiao. Sapagkat ang laban, kapag tumawid in the second half, doon malaki ang posibilidad na lalabas yung edad ni Manny Pacquiao. Pangalawa, magkakaroon ng kumpiyansa itong si Mario Barrios at mawawala na yung intimidation factor mula kay Manny Pacquiao. Balikan po natin ang naging laban ni Manny Pacquiao kontra kay Keith Thurman. Yun, may edad na siya sa labang yon. Nakita nyo, ang ganda ng simula ni Manny Pacquiao. Ni-knockdown pa niya itong si Keith Thurman at the start of the fight. But in the second half of that fight, mga kaibigan, lumutang yung edad ni Manny Pacquiao. Tinatamaan na siya ni Keith Thurman at stationary na yung kanyang paa. Nakatama na isang body punch si Manny Pacquiao, isang body shot na mutik na magpa-knockout kay Keith Thurman, pero yun lang highlight ng second half of the fight. Mostly it was Thurman. So nakita nyo pag may edad na, dalawang Pacquiao na nakikita natin. Yung Pacquiao na medyo consistent pa in the first half, yung Pacquiao na iba na ang galaw in the second half. So kinakailangan kay Manny Pacquiao, get off to a good start, i-establish mo na agad ang control ng laban. Now, itong si Mario Barrios naman mga kaibigan, kinakailangan iparamdam niya na talaga may edad na si Manny Pacquiao. He has to use that left jab. Very powerful po ang left jab ni Mario Barrios. Kailangan i-pressure niya si Manny Pacquiao. Huwag niyang hayaan makapagpahinga. Kumbaga, i-stalk niya, i-walk down niya itong si Manny Pacquiao. Very, very good fight na nakikita natin dito. He has to be physical. Sabi ni Mario Barrios, gusto kong gayahin yung style ni Juan Manuel Marquez kung saan kinounteran niya ng kanan si Manny Pacquiao at ni-knockout niya. Pero itong si Marquez, mga kaibigan, it took him 4 fights and almost 42 rounds to finally land the perfect counter right hand kay Manny Pacquiao. Doon pa lang niya nahuli si Manny Pacquiao. Although, in the case of Barrios, mas malaki ang tsansa na magawa niyo sapagkat 46 na si Manny at hindi na ganun ka-sharp ang reflexes. This should be a good fight mga kaibigan given the styles of both boxers. Okay, naniniwala na ito yung iniskautan ni Manny Pacquiao sapagkat maraming depektibo ang style ni Barrios. Nakatayo lamang, maluwag ang depensa, nakikipagsabayan, bagay na gusto ni Manny Pacquiao sapagkat hindi rin siya maghahabol. Ang tanong nga lamang dito at age 46, can he capitalize doon sa mga butas, doon sa mga loopholes na ating nabanggit? So, we did say Barrios is the favorite, but I have a good feeling about this fight that Manny Pacquiao can still pull it off. Kung mayroong boksingero na kayang i-defy ang odds na ganito, iyan ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. So yan po ang ating pre-fight analysis ng bakbakang Barrios versus Pacquiao na may napulot kayong ikangay impormasyon na makakatulong upang kayo pumili kung kanino kayo kakatig, kay Pacquiao o kay Barrios. Yan po ang ating edisyon ng Boxer Shorts for today. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. I did promise we reach 100,000 subscriptions. We'll try to put up more regular episodes. But ano't anuman, maraming salamat po. Do enjoy
The Pacquiao versus Barrios fight. Ako po si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.